Hi Gemini, this is your career and money weekly gabay po for April 28 to May 4, 2025. Kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba. Kasi general reading po ito. This is for you, Gemini, ngayong April 28 to May 4 for your career and money. Para po ito sa inyo, Gemini, sa inyong career and money po. Ngayong week na ito, April 28 to May 4. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gustong magpa-reading po, may lumabas dyan sa screen nyo ngayon. Panoorin nyo po at sundin ng instruction. Kung baka magtaka kayo ha na iba yung boses ko ngayon kasi may sipon po ako. Kaya baka mapansin nyo na pahinto-hinto ako. Okay? So, pasensya na po. Spirits Guide, career and money po ni Gemini ngayong April 28 to May 4, 2025. I need 3 cards po. Gemini, career and money. Spirits Guide, message po sa career and money ni Gemini for this week, April 28 of May for 2025. I need 2 cards po. Wow, ang ganda. Gemini. For this week, for your career and money, ang ganda po ng cards nyo. Una sa lahat, 2 card na po nagsabi dito na happiness. You deserve this, Gemini. Abundance, love is blooming, happiness, recognition. 2 card mismo nagsabi, recognition. Pwedeng fame, awards, nakilala ka, na-appreciate yung mga ginagawa mo, at yes, nakatanggap ka ng tulong, nakatanggap ka ng regalo, pwedeng kayo ang nagbigay ng regalo or tulong kasi matulungin kayo, Gemini. Good luck and good karma, things going your way, may positive opportunities. See that? Ang ganda. Success andito rin. So, claim nyo po. At may nag-uusap dito sa career and finances. May energy ng isang mother figure dito. Pwedeng kausap mo siya or malaki ang kanyang influence. Pwede din kayo ito na malaki ang influence nyo ngayong araw na ito. Ngayong week na ito. So, yun, power, authority, and protection. Diba? Ang ganda. And ito, ang ganda. Guardian angels. Some higher power protects you from difficulties and misfortunes. Trust your guardian angel. Wow. Wisdom, insight into the nature of physical objects gives you foresight. Use your best judgment.
Spirits guide, ano po yung energy sa career and money ni Gemini for this week, April 28 to May 4? Okay, so what's your energy? This is fast action, passion. Pwedeng may rush na nangyari ngayon. Na gustong gusto mo yung gagawin. Oo. Pwedeng may lakad din kayo ngayon. May gagawin kayo na naka-align sa passion mo. This is your career and money ha. Mabilis sumunla ng yung trabaho, yung negosyo mo. Kasi marunong kayo magsunod sa inyong intuition. Kasi itong pagsunod nyo sa inyong intuition, ito ay humahantong sa pagtaas ng kita. Pagtaas ng posisyon, allowance, sweldo, magdadala ito patungo sa iyong tagumpay. So, ilan sa inyo may darating na bagong proyekto, opportunity, which is lumabas dito sa oracle cards nyo, na excited kayo, magpapasigla ito sa iyo. So, ito na ang oras na mag-take action ka sa inyong mga plano sa buhay, proyekto, ideas. Consider this card to begin again. What I meant is, consider this card as a green light to begin. So, this is a go signal. Ito na yung panahon na bibigyan mo ng action. So, you have, this card asks you to have confidence in taking action. Huwag kayong mag-alala kasi maraming nag-support sa iyo, Gemini. Huwag kayong mag-alinlangan. So, umiwas lang kayo sa mga strong personality, yung maldita, yung sisirain yung araw mo, o yung guarded ka naman dito, ayaw mo nang masaktan ulit, kaya careful kayo sa mga ginagawa niyo. Spirits guide, possible blessings po na ma-receive ni Gemini sa career and money nila for this week, April 28 to May 4, 2025. I need 2 cards po. Okay, so ano yung possible blessings? Okay, this is new beginning. The blessing is a new beginning and freedom. New beginning, new journey, freedom. May potential sa mga ginagawa nyo na magiging successful. Kailangan lang po na mag-iingat. Like, pag-iingat sa paggawa ng plano, pag-iingat sa paggawa ng desisyon or sa pagpili. Tapos panatilihin na makinig sa inyong intuition. Kung nagkaroon kayo ng doubt, meaning to say wala kayong konkretong plano, so balik kayo sa plano. Okay? Tapos wag po daw kayo mag-hesitate to move out from your comfort zone kasi if you're serious about your growth, kailangan nyo mag-step out sa comfort zone nyo. So, yun, wag kayo mag-alinlangan. Kumbaga, may nakita ko dito, mamaya ko na gawin. Actually, may go signal dito gawin mo na. Oo. Kung ano man yung mga binabalak mong gawin mo na now. Oo, kasi your divinely guided new journey ito, may potential na magiging successful. You have your freedom also. This is new beginning. So, may nangyari sa nakaraan. Sa nakaraan to ha, pwedeng nagkaroon kayo ng loss of connection sa isang tao, loss of opportunity, loss of things, or pwedeng naalala nyo. Tapos now, nakita ko dito, nag-move on na kayo. So, this is silver linings. This is moving on. This is hope and healing. Naka-move on ka na sa lahat ng unos na nagdaan at tanggap mo na ang mga nangyari. Nagkaroon ng pinatawad mo na sila, pinatawad mo na yung sitwasyon at higit sa lahat ang iyong sarili. So, dito yung nakikita ko na nagkaroon ng growth.
personal growth, hope and healing, i-claim niyo po. So, kailangan ko din ng healing. Araw-araw na yung healing ha, pansin nyo Gemini. So, may parating po na new direction, dalawang card na po nagsabi dito. That is a blessing, new direction, pagkakataon. New direction siya yung career and money. Spirit guide, challenges na ma-overcome ni Gemini sa career and money. For this week po, challenges ito na ma-overcome ha. Ang sabi po dito, oh, this is, wow. This is another card na nagkaroon ng healing. Healing regarding sa mga nangyari sa career and money nyo. So, pwede din hinayaan mo ang isang sitwasyon na matapos. So, remind yourself, let go and move forward. Kasi kung kakapit ka pa sa nakaraan, mahirapan ka mag-move on, mabibigatan ka. Pero yung tanong, 'di ba, ma-overcome nyo to. 'Di ba? So, kung ano yung mga challenges na ma-overcome, ito yon. Ma-overcome nyo po yan, huwag kayong mag-alala. Tapos, dalawang card na po nagsabi dito na huwag nyong ipagpaliban yung dumating na opportunity sa inyo. Bigyan nyo po ng aksyon. You're clinging to the past. Ito yung sabi ko kanina na nag-clarify. Dalawang card na po nagsabi dito na may nangyari sa nakaraan na nahihirapan ka mag-move on. Oo. Parang nilalaban ng mga pagbabago, natatakot ka sa changes, anxiety and stress sa career and money. Okay, so ending the situation kasi, di ba, new beginning ang sinabi dito. Ending the new situation means new opportunity is coming, a new beginning. It might be uncomfortable, pero this card tells you na let go na and trust the universe and yourself. Kumbaga, swift change brings you new beginning. So, yun, ang ganda. Pag-imanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo, Gemini. At, abangan niyo po yung susunod na reading nito. After nitong reading nito, may love reading kayo. So, sa mga interested dyan sa love reading, again, so after nitong reading na ito, may love reading kayo. Okay, so abang-abang po. So isipin niyo po yung person nyo ngayon. Kahit loss of connection yan, isipin mo siya para makuha ko yung energy niya. So see you after this video.